isa nga po sa matatandang tradisyon na ng mga kapatid nating Katoliko ang penitensya tuwing mahal na araw. Para sa ilan po, ito ang kanilang paraan ng paghingi ng kapatawaran sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng pasyon ni Hesukristo. Pero sa modernong panahon, paano nga ba ipaglaban ang ganitong uri ng pagpapanata? Basahin po natin ang ating liham today. Dear Dimples, ako po si Dennis, 29 years old, mula sa Cainta, Rizal. Isa po sa mga nakalakihan kong tradisyon sa loob ng 15 years ang gumanap sa taunang sinakulo ng aming grupo. Isa po ito sa mga nilook forward kong araw dahil dito ko napagninilayan ang aking mga kasalanan. Pero ngayong taon po ay hindi magaganap ang aming penitensya dahil sa kakulangan sa pondo. Mas minabuti po kasing ilaan ang pera sa pabasa. Paano ko po mapapanatili ang kinalakihan kong tradisyon? Nagmamahal, Dennis. Una, Dennis, maraming salamat sa iyong liham. Old traditions die hard, lalong-lalo na kung malapat ito sa ating mga puso. Kaya naman para bigyan payo ka, ay may inimbitahan tayo ng mga makakarelate sa iyong sitwasyon. Makakasama po natin sina Carl Santos at Jarvin Batan. Good morning mga kapatid! Morning! Mga halos kapitbahay ko pala ito dahil mga taga-South pala kami. Okay, sino si Jarvin at sino, okay, magbumati muna kayo sa inyong mga pamilya. Magandang umaga sa family ko, sa mga taga-sukat, and sa mga nanonood. Ayan. Magandang Ayan, umaga dito po sa pala. inyo. Ayun, okay. Pag talaga mga lalaki yung kausap mo, no, yung parang isang tanong, isang sagot, parang, ganun pala. Pero hindi, eto, I'm so curious kasi this is something na ginagawa niyo for a long time. Na kanina sabi mo nga 15 years. Yeah, 15 and years. then, sa'yo, 18 years ba? 18 years. 18 years. Medyo matagal yun. Ibig sabihin, nung mga, kumbaga parang adolescent pa lang kayo. Yeah, oo. Magpo-puberty pa lang kayo. Yung papasok na ginagawa Parang high nyo school. na yun. High school pa Nag-join lang na rin kayo. kami niyan. Okay. Una, ito. Taga saan kayo? Anong klaseng penitensya ang ginagawa nyo tuwing mahal na araw? Ako si Carl at residente ng Sukat, Muntinlupa City. And taunang ginaganap na sinakulo na penitensya doon sa lugar namin. Ito, kasama ko si Jarvin. Kasama rin siya sa grupo na nagpepenitensya doon sa lugar namin. Para sa mga kapatid nating hindi nakakaalam pa, no? Kasi marami naman kung practicing Catholic ka, you know it. Yeah. Pero doon sa mga hindi pa nakakaalam, ang sinakulo ay pagsasabuhay ng mga huling sandali, tama? Ni Yeah. Hesukristo. Starting from Gethsemane, Garden of Gethsemane ba yan? Starting from that ba? Tama ba ako nung nagdadasal siya doon? Yeah, oo. Hanggang sa ano? Ano yung mga roles na piniplay nyo? Nag-iiba-iba ba yun? Bawat panata nyo? Bawat taon? Or iisa lang? Mas nag-iisa lang. Kasi since tradition siya, parang minamanan na rin namin yung mga roles dun sa mga nauna sa aming sa'yo? generation. Sa akin, ang naipasa sa akin since lolo ko, mula sa lolo ko, and next mga tito ko, yung naghihila ng pumapasa ng krus. So may taling naka-attach sa krus ng gumaganap na Kristo, and then ako yung naghihila. Oh. So ito, minana mo pa mula sa lolo-lolo mo, Yeah, no? Sa'yo, Jarvin. Kasama po ako sa organizer ng penitensya. Isa rin po akong team leader. Ako po yung nagmamanage ng mga miyembro para po mapanatili yung bawat posisyon nila sa loob ng lubid. That's right. Okay, paano kayo nagsimula nito? Kasi you said minana mo sa mga lolo mo, di ba? At ano yung pinaka-main purpose mo? Bakit sumasali ka? Nagsimula ako dito, siyempre kinalakihan, like bata pa na papanood ko na to. Honestly, nung bata ko, ang dating sa akin ito medyo scary, traumatic. Kasi kita mo yung pain and yung mga tao, there's panic and fear sa crowd ng mga nanonood and naiiyak sila. But then nung time na ipasa na rin since magko-quit na yung tito ko, tumatanda na, hindi na kayang pumarada ng matagal, nag-join na rin ako and nakita ko doon na kailangan ko rin ito para sa self-assessment ko rin at may time na pagmunihan yung mga kasalanan. Ikaw, Jarvin. Sa akin naman po, kaya po ako sumali para po mapagtibay namin yung samahan namin sa grupo ng Kalmados, tsaka po ng Samakados. Tsaka yung umiling po ako na magkaroon ng asawa at anak. Binigay naman po ng Panginoon. Alam mo,
mo, napaka-importante talaga na ngayong Semana Santa, naiintindihan natin na habang nangyayari ang lahat ng ito, may talagang dapat reflective time, no? And Yes. para sa inyo, yun yung naging purpose ninyo, na itong taon na to, kapag sumasali ako sa Sinakulo, napapagnilay-nilayan ko yung mga nangyari nung nakaraang taon. Some people kasi, and most of us, would start their years January 1. Tayo may mga tao na during Holy Week nagsisimula ang taon nila. Ganon din ba sa Parang inyo? yun ang reset or refresh ng Oo. ano. Tama, maganda yung term na reset. Kumbaga parang pwede kang magbago ulit. Pwede ulit magbagong buhay. Kung ano yung mga kasalanan na nagawa mo, pwede mo nang iwan. At 'di ba sabi nga, ang Sinakulo at yung panahon ni Jesucristo na nangyari ito, pinagbayaran niya lahat ng mga kasalanan natin. And that means our sins are talagang washed away. Kumbaga malinis na malinis tayo bilang mga Yes. nananampalataya sa Kanya. Kwentuhan niyo kami tungkol dun sa sukat penitensya. Yung sukat penitensya, ayun nga, since wala siyang documented kung kailan nagsimula ito eh. Talagang parang since part ng Rizal dati yung sukat, so diaspora na rin ng mga tao at culture na dala sa amin yung pagpipinitensya na yun. And like, parang mga earliest na mga photos ay like 1940s, Oh, grabe, 50s, no? yun na yung sa mga lolo ko. And then, till now, talagang inaabangan ng mga tao yung pagpipinitensya. Mas ano talaga siya, reenactment or portrayal ng Passion of Christ, yung pagpasan ni Jesucristo ng krus at kung paano siya pinahirapan ng mga sundalong Romano at mga Hudyo. Jarvin. Sa ngayon po, yung pinakaiba po nung dati sa ngayon, nag-improve na po yung mga ano namin, mga armor, mga pamalo. Kumbaga medyo modern na. Modern na po siya. Oo. Kumbaga parang napanatili pa rin yung classic look niya, pero mas moderno na yung pamamaraan. Yes. Correct? Oo. Gaano kahalaga sa inyo yung pagkakaroon ng ganitong pagpapanata? Siguro ako muna, no? For me, mahalaga siya since, hindi, kahit before, hindi ako practicing Catholic or diehard na Catholic talaga. Pero, wala nga hindi ako nagkakaroon ng time para magsimba or laging pumunta sa church and ask forgiveness. Kapag ka ganitong panahon, nai-embed sa akin na kailangan kong tingnan kung ano yung mga pinagdaanan ko, mga ginawa ko. Kasi I know sa buhay may mga naaapektuhan din ako na tao and hindi lang para sa sarili ko kailangan humingi ng kapatawaran, kundi rin sa mga naaapektuhan ko bilang nag-e-exist ako sa mundo. Ayun. Alam mo, ang ganda nung nasabi mo, Carl. Kasi, di ba, tayo parang humingi tayong kapatawaran para sa mga kasalanan natin. Pero may mga taong nakakapanakit sa atin at hindi nila naiintindihan na nasasaktan nila tayo, di ba? Eh, di ba dun sa, tama ba ako, in one of the parang most famous lines of Jesus Christ, He said, patawarin mo siya, Panginoon. Hindi niya alam kung ano yung ginagawa niya. And so, it teaches us a lot of things in terms of humility kasi iniisip natin na mas lumalawak yung pag-intindi natin sa tao. Siyempre dito nagbabalita kami everyday at nakikita mo kung gaano kabilis na uminit yung ulo ng mga tao, sa trapiko pa lang, sa init pa lang. Parang maliliit na bagay na pinag-aawayan natin. And here comes, of course, like sukat penitensya na pinapaalala sa atin na it's okay to slow down. Yeah. To stop and reset and acknowledge na nagkakasala tayong lahat. Pero hindi huli ang lahat. Hindi porket nagkakasala ka na palagi, paninindigan mo na yon na parang okay lang, bad boy ako talaga or hindi talaga ako maayos, okay na yon. Pero kasi Holy Week, ang Semana Santa reminds us no, na parang may panahon ng pagninilay-nilay. May panahon para magtrabaho, panahon para magsaya, pero may panahon din para magsakripisyo. In line with that, I want to know, nagkakaroon ba kayo ng prior or pre-sacrifice before you do the penitensya? May mga ganong rituales ba kayo? Within yourselves lang. Sa akin, especially ngayong adult na at may mga responsibilities din sa family, sakripisyo rin talaga yung mag-commit ng oras at panahon para sa pag-organisa nito since puro mga kabataan na lang din talaga yung halos na gumaganap dito. Ano yung pinakabata na gumaganap sa inyo? Yung kasama namin, may kaibigan kami dyan, like senior high school. Wow. Mga around 17, 18, or
Like yung iba na, ako nga, nag-start ako 15, so probably may mga ganun ding age. Paano ba yung proseso nun? Kunwari, kumbaga, ako, taga-sukat ako or hindi ako taga-sukat, nakita ko ang sukat penitensya, gusto kong maging parte nito sa susunod na taon. Kasi pag nakita mo naman yan ngayon, hindi ka naman pwedeng basta sumali, di ba? So kung sa susunod na taon, paano yun? Do you screen them? Do you ask them? Meron bang pare din na nag-guide sa inyo? Paano ba yung nagiging proseso na? Sobrang sagrado po kasi ng sukat penitensya kasi po salin-lahi na po yung nangyayari. Puro kamag-anak na po yung Puro kumbaga pamana. pamana na po. Pamana. So wala pa kayong somebody coming in na hindi naging parte ng any family na I think nagkaroon ng penitensya? Meron naman, no? Meron naman po kasi may mga nagsasabi rin na interest and dumarami lalo yung nanonood. So, mas kailangan dumami rin yung gumagana para That's right. umaba yung prosesyon din. At syempre, ma-incorporate din yung gustong magpenitensya rin. In all of the years na ginagawa niyo to, nakaranas na ba kayo ng milagro? Yeah, I think. At hindi lang ako. Like yung mga around 2019, nagkasakit yung mother ng wife ko, yung mother-in-law ko. Kidney, hindi na gumagana yung kidney niya. Pero nung idadialysis na siya, nilagyan siya ng motor dito. Gumaling, hindi na nagamit yon. And then kahit yung doktor niya mismo nagsabi na huwag na natin questionin, gumaling. At kahit ako doktor, I considered it miracle. So, hayaan natin, magaling na ang mother-in-law. Sa'yo, George. Sa akin po yung mother ko po. Na-operahan po sa goiter. And nagpunta po ako sa Quiapo para magsimba sa Pong Nazareno. Nazareno. Nilagyan ko lang po siya ng panyo dito. Then dumating na agad yung doktor para i-revive siya. Alam mo, kaya marami din talagang mga tao, kagaya ko, ang namamanata sa Nazareno, no? Kasi milagrosa talaga. Oo. Ito, paano nyo napapanatili? Kasi you said na meron kayong senior high school na kasama. In the modern world, where so many people are so busy with other things, paano nyo napapanatili yung ganito? Sa panahon ngayon, medyo mas naging exciting din nga yung pag-oorganisa kasi we try to make it realistic. So kasi hindi ka naman na pwede magpalabas ng kung ano lang sa mga tao since kailangan maalala talaga nila or ma-feel nila yung paghihirap ni Jesucristo. So we try to make it more artistic kahit from costumes, sa mga dialogues, sa mismong mga gumaganap na characters din doon. So, and also, ini-incorporate din namin sa technology. We utilize yung social media. Kasi marami ring mga taga-sukat na wala na sa lugar namin. And still, tuwing mahal na araw, gusto pa rin nila mapanood. So, kumbaga, umuuwi pa rin sila. Yes. Okay, ito na lang siguro. Lastly, ano yung masasabi niyo sa letter sender natin na si Dennis? Kasi nalungkot siya dahil hindi natuloy, dahil naubusan ng pondo, nagamit sa ibang bagay. Anything na parang gusto niya kasing mapanatili yung tradisyon. Ako, relate ako kay Dennis for sure, no? Kasi marami kaming years talaga na nawawalan ng pondo. Pero kay Dennis siguro, hindi mo kailangan pasanin yung responsibility siguro lahat ng pag-oorganisa ng penitensya. Try reach out sa mga friends, sa other people na interested din na pagnilayan yung kasalanan sa true penitensya. And for sure may makakatulong sa kanya mag-organize. And katulad sa amin sa Barangay Sukat, nag-aambagan yung buong barangay para mapaganda ito. Oo. Dennis, ako naniniwala din ako doon, Dennis, na kapag nagkakaroon tayo ng lack of funds, pwedeng magtulungan ang buong community. Siguro, last na, ano yung masasabi nyo doon sa mga taong hindi nakakaintindi sa ganitong klase ng tradisyon? Sa akin siguro, naiintindihan ko rin naman na why may doubt. Pero katulad din sa ibang reliyon, kung hindi natin maintindihan, at least let's try na maging nice or wag nating kutyain or dumating sa point na i-disrespect yung paniniwala ng ibang tao. Jordan? Iba-iba naman tayo ng religion. So, sa bawat religion na lang, magbigay na lang tayo ng respeto. Totoo yun.
Alam mo, naniniwala ako sa inyo. Maraming salamat, Carl and Jarvin. And thank you for sharing your journey because this is something na magandang na napapakinggan din ng lahat. Kahit ano pang relihiyon natin, at the end of the day, respeto, no? Kung yun ang paniniwala ninyo, pananampalataya nyo, respeto. In the same way na nire-respeto din natin ang iba pang pananampalataya. Thank you, Carl and Jarvin, for coming. At good luck at sana at one point or another, mapanood ko yun itong penitensya nyo. Alam nyo, nung bata ako, hindi ako parte ng major penitensya, pero dahil nagkikiro youth movement ako, nung every Sunday, may catechism, nagmamamary ako doon. Totoo yun. And naging milagrosa sa buhay ko yan, nakatulong sa akin. Maraming salamat, Carl and Jarvin ng Sukat Penitensya. Maraming salamat. Abangan pa po ang mga susunod pang kwento ng inspirasyon, pangarap at laban sa buhay dito lang po sa Dear Dimples. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.